ang building condominium dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium Ala, ala, ala. na may porsyento ka doon kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao, saan mo dadalhin yung mga tao? Ayun. O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo, saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? Yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Anong meron? Kita nyo, karma is real. Nako po. Oo, harap-harapan hong sinupalpal. Oo, harap-harapang binara. Oo, Nino. Oo. Ni Ate Cynthia. Sino? Mamaya mapapanood nyo sa video kung sino yung nasupalpal. Bakit daw? Bakit gusto mo ng condominium? Sabing ganun. Baka gusto mo kumikba ka sa mga kontratista? Ang sakit. Isang senadora, no? Sa harap ng yan, kung ano ba yung deliberation nito o pag-uusap sa pondo, hindi natin mawari kung ano yung talagang tumbok ng usapin na ito, talagang supalpal po ang nangyari dito. Matatawag natin, karma is real! Dahil sa hilig, sa hilig itong babaitan nito na birahin, idiin ang dating Pangulo ngayon. Isang senadora na ho ang susupalpal sa kanya. Nako. Gusto niyo na ba mapanood kung paano sinupalpal? Kung gusto niyo mapanood, isang like, isang share, all good na po tayo dyan. At siyempre, kung gusto niyo sumali sa ating talakayan, no? Lagi para unang-una kayo makapanood ng ating video, mag-join na kayo kung gusto. Kung gusto niyo mag-join sa ating sa ating YouTube channel. Ayan. Ay nako. Kasi naman ate, huwag kasi bida-bida. Halata na eh. 'Di ba? Huwag ganun. Simple ka lang. Oo, halata. Alam nyo, marunong din itong nagsasalita na to kung sino yung bumira sa kanya. Marunong kasi, may-ari din to ng mga mga land property, mga ganyan, kamelya. Kaya alam niya ang kalakaran. Ayan. Next time, ate, alamin, ha? Malapit na po ang Pasko. Merry Christmas sa lahat, ha? Oo. Sabi nga nila, sharing and loving with Christmas Day. With Christmas Day. In Christmas Day. Nawiwit tuloy ako Parang si Boy Wit dyan eto na. Ipasok na natin para naman maganda ang ating talakayan, ha? Eto ha. Tita, ate, pwede ba makikwento mo sa amin kung ano, ang nangyari dyan? Bakit nasupalpal? Pasok. Ang building condominium dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Yun ang question ko sa DSUD, bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. Kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So, mahal ang condominium So, it's not for the poor and the homeless. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Nasa palpal ka ngayon, ate. Di ba? Sino ba ang kaharap mo? May-ari ho ng mga kamelya, o mga mabibigating mga real property. Kaya alam niya ang kalakaran. Kaya nga niya sinabi, bakit gusto mo? Kikita ka. Bakit ini-insist mo, di umano? Bakit nga kaya? Baka nga malaki ang kita talaga. Tuloy natin. Mr. President, natawa si Kuya Coco. Sa pool Di ba? Sa pool.
Sabi nga dito, Risa Hontiveros, kikita daw sa kontraktor ng proposed housing project. Ay, lakihan natin ha, para mabasa nyo. Tayo nagre-reaction lang naman. O, basahin nyo. O, di ba? O. Tuloy natin. Ay, error na naman tayo ha. Market is the poor and the homeless, di ba? Of the should. It's not the middle class. Can I get an answer from that? Kasi yung binasang mandate ni Senate Minority Pro Leader, it says that yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Yes, Mr. President, good gentlewoman. And that is why sa existing budget ng NHA, meron nga din pong 1 billion pesos para sundin ang utos dun sa Mandamus at isa pa. Ito existing budget daw yan. Oo. Ay nakikita nga natin bakit may existing budget pero ngayon wala naman atang napapatay yung mga housing. Ha? 'Di ba? Meron bang napakita? Meron na bang tumira? Sana ibalita naman. Yun lang naman ang sa nag-comment dito. Sana ibalita naman. Salamat Ate Mary Joy na at nagko-comment ka. O kayo ba na mga kasama naniniwala ba kayo? Oo, may existing budget daw di umano. At meron bang pabahay ba talaga na nagawa? Yun lang naman ang katanungan ng ating kababayan. O tuloy. Pang 1 billion pesos para sa housing for victim survivors of calamity. So, total of 2 billion sa NHA budget para pa lang sa dalawang programang yun. That's for the middle class. That's not for the poor. Yan. When you are young, you don't know how valuable your knees are. Tama nga naman. When you are old, alam niyo po, you cry about it. Hindi naman sa mahirap din po talaga yung mga gano'n na i-insist mo. Kung halimbawa, tama rin siya sabi niya, pabahay, na ang babayaran mo lang ay 700 hanggang 1,000. Okay na po yun. Kesa dun sa magbabayad ka ng 4,000, dun sa mahihirap, hindi po kakayanin. Yung 4,000 po, malaking bagay ho yan dun sa mga kababayan natin na hindi ganun kagandahan ang level ng buhay. No? Mas maganda nga ito kung halimbawa nagpagawa ng pabahay ang gobyerno, ibigay na lang nila sa taong bayan, huwag na nilang pabayaran. Kung gusto nila. Kasi parang ang lumalabas kasi ito yung mga ganyang bagay parang propaganda na lang yan 'Di ba? Kung halimbawa talaga gusto nyo tumulong dahil pera naman ng taong bayan yan, magpagawa kayo ng housing. Paggawa kayo ng housing, ipamigay nyo. Wala kayong pipiliin na tao. Hanggat mayroong taong nakatira sa estero, hanggat mayroong mga tao nakatira sa mga bangketa, hanggat mayroong mga tao na walang bahay, yan po ang tulungan nyo. At wag nyo nang pabayaran. Kaya naman natin nasabi ito naman ay pera ho ng taong bayan. Diba? Ibigay nyo sa taong bayan kung ano yung nararapat at wag nyo nang pahulugan. Malaking bagay na ho yan. Alam nyo kung bakit. Ito, isang paliwanag. Kung yan tao na yan, alimbawa ay nagtatrabaho ng simpleng trabaho lang at ang sahod ay minimum. At yan ay uupa sa may kamay nilaan. Kasi nasa kamay nilaan ang trabaho di ba? Tama. Ang gawin nyo, magpagawa kayo ng maraming pabahay, ipamigay nyo sa mga tao, huwag nyong pahulugan. Napakasimple. Yan ang tunay na pagtulong ng gobyerno. Yan lang po ating opinion. Di ba? Kung mga kababayan natin na naniniwala sa atin, i-type nyo po dyan. Ito na tuloy. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget. Isusingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi Sa pula. Payat si Ate Rito hindi nyo kasi malilil lang, di ba? Ang marunong sa hindi marunong. Na magmamarunungan, pero pag may nakatapat na marunong, nasosopla. Yan po ang pangyayaring tagpo. Dito sa video, tayo naman po ay nagre-reaction lang. Kaya masasabi natin na dito, sinupalpal, pinahiya, kawawa. Tuloy. mo 3.2 million units.
by 2028. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yan, tama. Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD, na public rental housing at saka yung dalawa pa. Bukod po doon, yung existing na pinagkakagastusan ng gaan ng NHA. So why are you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Tama, Dapat yun ang first priority. Tama. In fact, that is our problem in Las Piñas. That yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless. It's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from Tama. others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, Matameme yung si aming Ate CNP Risa. program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. Yun, tama. And ang amortization lang nun, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, ang mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's Mr. our Pres- experience in Las Piñas. So I'm telling the secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin. Kasi lahat yan, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa na tatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga 4,000 a programa. month. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on Yun that. ang pinopromote nila. Huwag nyo nang lokohin ng taong bayan. Alam natin, mahal po ang renta dyan sa mga condominium. Kung halimbawa, government condominium yan, let's say, yung pabahay po ni Sir Isko, Oo, binababa na nga niya ho yun eh. Pinababa niya na. Talagang ginawa ng paraan ni Mayor Isko, ni Yorme Isko yun, na mapababa. Pero yun po ay nag-range pa rin ng 6,000 to 8,000 po a month. Na ang total amount po noon, kung talagang average rate ng isang condominium na yun, ay nagkakahalaga po ng 20,000 a month. Tama nga naman po. Pero yun ay pinababa na po ni Yorme. Pero yung sinasabi dito sa usapin na ito, hindi po kakayanin ng isang simpleng tao, no? Na nagsasahod lang ng minimum. Kasi usapin dito, mahirap at homeless. Hindi ho kakayanin. O, sabihin natin 4,000. 4,000. Yun po ay questionable pa sa kanya kung kaya niyang bayaran. Yun nga lang 1,500 eh. Medyo nahihirapan na yung mga kababayan natin mahihirap eh. Yan po ang opinion ko. Ewan ko lang po sa opinion niyo. Kung may opinion kayo na opinion ko ay medyo pangit sa inyo, i-correct nyo na lang po ako at ako yung nagpapasalamat. Yun lang po. So, gayon nga, mabalik natin. Sabi nga dito, di ba, ang usapin ay mahirap. Sana, kung talaga yan ang balak nyo, tumulong, ipamigay nyo na lang yung sinasabi nyo. Huwag nyo na hong pabayaran. Di ba, tama naman ako eh. Di ba, yun ang gusto nyo, magkaroon ng pabahay. Hindi ho pagtulong ang ginagawa na itong mga dahil ayan pinababayaran. Di sana kung tinulong nyo, nagpagawa kayo, okay, may pondo na tayo. Pagawa ulit tayo ng 5 milyong unit. Di ba? Pamigay uli natin. At least wala na kayong kababayan na walang bahay.
okay na ho. Wala na ho kayong kababayan na may nasa squatter. Wala na ho kayong kababayan na tumitira sa kalsada. Wala na ho kayong kababayan na tumitira sa estero. Diba? Yun lang po ang saloobin ng ating kababayan. Sino to? Roto Vegas ng New Zealand. Maraming salamat sa comment mo. 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month. So, Nako po, not nako, isang 4,000 malaking- pesos. Nako, ate, hindi ho ganun. Oo, wag niyo pong 2,600. Saan ka nakakita ng nakatira sa condominium 2,600 a month? 'Di ba? Wag ganun, ate. Ano 'yon? 1 by 1 square meter? 2,600 a month daw ho. Kayo ho ba'y naniniwala na isang nakatira sa condominium may 2,600 ang babayaran per month? Wag. Tama na yung ayusin nyo na lang. Pero yung lililangin nyo, di umano, sa ganyang halaga, hindi ho yun. Wala hong ganun na... Tuloy natin. Can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Tama naman to si ate. Kasi ang Ito kinu-question ko, baka mamaya sabihin nyo, meron akong kinakampihan dito Ito ay nagbabase tayo sa reaksyon. Kung ano yung magandang mensahe dito sa video, mas maganda i-reactionan. Oo. Pero ang alam natin, kung sino yung panig sa Duterte, doon tayo. Kay Ate Sara, kay Tatay Digong, kung alam nyo, na yung ibang tao rito ay pumapanig kay Tatay Digong, yun po iboboto nyo. Pero kung wala dito, wag nyo po iboto Kung nararamdaman nyo na, naku po, hindi naman yan na basta ang tatin, kung sinong napapabor kay Tatay Digong sa mga Duterte, doon po tayo. Alright, tatuloy. is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga... Ate, yung mga proposal subsidy, tsaka yung binibigay ng gobyerno na subsidy, alam nyo po, yung iba nga ho, hindi na umaabot sa mga tao Oo, parang sinabi lang, meron kaming ayuda. Alam niyo, ayuda na yun. Hindi po yun na sapat. Ang gawin niyo, bigyan niyo ng pabahay. Kung yan po talaga ang nararapat sa ating kababayan. Tuloy. Mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Iyan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos. Naku po. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. This is amortization subsidy. Amortization po niya. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, ano? subsidized na. Kasi pagka nag-check yung LGU. 1,000. I just want they should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Tama. Hindi sila beneficiary. Kita nyo? Pati si Coco Pimentel sumang-ayon. Dito kay Ate Cynthia. Alam nyo po ba? Kasi yung proposal na binabanggit dito, hindi ho kaaya-aya. Hindi ho kabilib-bilib. Meron nga rin, merong hidden agenda daw di umano. Meron silang balak di umano. Tuloy. That is what will happen.
Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yun. Bakit tatayuan ng kondo? Ayun. Tama. Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in Hindi nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun yung, That's the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Tama. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman, last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng Ito, ate, para hindi ka na magkaroon ng issue at wala na kayong issue, o sige, pagawa kayo ng condominium. Kada unit, pamigay nyo, wag yung pabayaran. Okay po tayo doon. Walang problema doon. Kasi ang mangyayari, medyo may point si ate, Cynthia. Alam nyo bakit? Bakit mo ini-insist nga naman? Ha? Bakit? Meron ka bang cheque baru na hidden agenda di umano? O, kikita ka ba daw? Di umano? Yan, ang mga katanungan. Kung kayo mag-iisip, a-analyze yung mga kasama. Dito sa sitwasyon na to, kayo, ano yung paniwala nyo rito? I-type nyo sa comment section. Kung ano yung nararamdaman nyo dito, bakit kailangan i-insist yung condominium na, hindi naman kayang bayaran ng ating kababayan. Yan lang po ang mga samot-saring komento na nakikita natin dito. O yan, tuloy natin. government guarantee ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. Promoting that and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? Ba't ayaw nyo nun? Ayan may ads lang Kaya kita nyo ibang klase rin talaga. Pag gusto, Katulad pag gusto, pinipilit. Kahit hindi naman po pwede. Oo. Yan po ang dapat supilin, yung mga ganyang bagay. Buti na lang marunong din yung mga nakakaharap nito. Dahil kung hindi po marunong at mahina ang puwersa, oo na lang ng oo kahit hindi ho maganda. Ano mangyayari na naman sa pera ng bayan? Ubus na naman daw di umano. Meron na naman nakinabang. Sino? Hindi natin alam kung sino-sino sila. Tuloy. namin itong inyong NHA ay some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog. They are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yun. Diba? Kesa magtayo ka ng condominium. Townhouse, 700 a month. Di ba? Mas maganda pa. Napakaliit lang ng bayarin. Hindi kaya sinasabi niya, hindi kami naniniwala na 2.6 per month. Hindi. Kahit sino hong Pilipino ang tanungin nyo. 2.6? Nasa condominium ka. Wow! Ibang klase! Natuloy. Condominium sa Las Piñas, tapos hindi naman ma-afford ng mga tao, saan mo dadalhin yung mga tao? Ayun. Paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo, saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? Totoo. Di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin,
isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Yes. Piñas for I think 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land, that they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically, sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, nag-propose ng funding ng, this is 1 billion, right? 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandona natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan historically. If we have land there, ano po? and they can buy the land and distribute it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just give them the land. So it Para is wala na kayong pag-awayan dyan, ha? Oo. Magpatayo kayo ng napakaraming condominium, o wag niyong pabayaran sa tao, tapos ang usapan. Tama ako mga kasama, no? O, masaya ang ating kababayan. Ipamigay sa mga tao, ha? Ganun lang kasimple. actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nag-propose po itong representasyon ng 500 million pesos para sa CMP, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at key shelter agencies pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa SHAFC, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos pero 121 million pesos lamang po ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga gagamitin mo sa condominium kung yung lang land lang na murang-mura hindi mo magawa. Anong model yun sa condominium? yes. You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Mr. Gagamit President. din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Ayan. Yung proposal na 2.6, oo, abutin lang. Sabihin natin kung ito yung mangyari at pumasa, napagawa. 2.6 daw sabi, per month. After 3 months, itataas na ho. Di umano, naku, kawawa na yung taong bayan ngayon. Diba? Ngayon, pag hindi na bayaran, alis. Oo, ngayon, itong si developer, kukuha ng panibagong renter. Tataasan na. Gano'n kasimple. Sila, manggoyo di umano, na may hirap na tao. Pananamantala ang ginagawa. Nino! Kung sino man yung tatamaan dito, baka siya yun. Yan na, sinasabi natin tuloy.
Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it at gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor? Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makompleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tama. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon. Saan nila dadalhin? Hindi po pa. Paalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa Pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa Pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. Tama. Oh, Tama. where will they Tumpak. go? Mr. Secretary, may problema Ganon. po tayo Oh, sa meron naman na Las Piñas. tama po yung sinasabi dito ni Ate Cynthia. So ngayon na, eto na, lumabas na po kung ano yung mga pag-uusap. Oh, meron talagang taong ano, no? Alam nyo na, ha? Meron talaga, kahit hindi pwede, pinipilit. Di umano. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue, reaction, ha? At hindi ka pa nakasubscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At lagi mong share ang video natin. O, hanggang sa muli, bye-bye. Mamayang hapon po, meron po tayong upload. Bye-bye. Malapit na po ang Pasko. Merry Christmas to all.